Hello, good morning kag salawat. Welcome sa palatuntunan Kapi at Issue TV program diri sa Bantog nga Hotel Del Rio, Ciudad Sang Iloilo. Subong adlaw Hunyo 27, Sabado, kag bulahan kata nga mangin guest si Police Captain Rocky Himino, ang aton mapisan kag performer nga chief sang City Drug Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office sa idalom ni Police Colonel Parinya, ang aton City Director. Aton pagkadalakayon ang sitwasyon, ang update sa kampanya sa atong kapulisan Batok Luga diri sa siyudad sa Iloilo. But before that, at ang atong mikropono sa aton host, Mr. Peter Eminia. Ngayong aga sa ato mga kalbiyas, mga aga, pasalamat kita kay antang atong pagsugod sa programa. Upo natin ang atong guest, si Police Captain Rocky Himino. Sir, your greetings to our viewers. Sa pangalan, no, at once again, at salamat gid sa pag-invite o liwat diri sa akon sa Kapi at Issue. So, good morning sa viewers kag sa mga followers sa Kapi kag Issue kag sa aton nga mga mapisan nga host sa subong nga adlaw, si Sir Peter kag si Sir Francis. Sir, good morning. Okay, ang una nga pamangkot, sir, no? Bilang hippie sang City Anti-Drugs Unit sang ICPO, amo ini ato bisita si Police Captain Rocky Himino. Kamusta, sir, ang kampanya Batok Droga sa atong kapulisan diri sa siyudad sang Iloilo? Una sa tanan, no, ang aton nga campaign against illegal drugs is our priority as a City Drug Enforcement Unit. Kagapasalamat man kita, no, sa aton nga City Director kay very supportive, labi na gid ang aton nga Regional Director. Gina-support kita nila para sa ikalinong kag ikatawhay sa aton syudad. So ang aton nga mga stations bulig man sa campaign against illegal drugs. That's why nagatawhay kita kay pagabalo kita nga ang illegal drugs is amoy na ang dako gid nga problema kung hindi naton hindi taman tanan matapna, but at least mapungga naton kag mabuhinan, sir. Sa 180 ka barangay sa bilog nga siyudad sa Iloilo, sa 5 ka distrito, ano na ang mga gina-consider ninyo nga drug-free barangay sa 180 ka village diri sa siyudad sa Iloilo? So para sir, no, hindi pa na gid naton ma-conclude patanan gid kay subong kagapon daw may ato naman to sila mga applicant. So siguro sa massive na to yung campaign against illegal drugs, so gamay na lang ang nabili naton nga mga barangay subject for drug clearing operation. It's because nga sa rampant campaign sa mga aton DUs within diri man sa city lang anay kay ti Gasaylo bala nato ng mga iba ni nga mga drug personalities, labi-labi ng mga high value individual, pagkabalo nila nga rampant kag massive ang ila dira sa distrito nila ang pagkandak naton sa anti-illegal drugs. So transfer ni sila, so that's why nga dako nato na ang kadalagan, even do nga wala sila nato nagladakpan, but at least ma-consider naton nga maka-apply kita sa drug free ang isa ka barangay diri sa Iloilo City, sir. Matuod ina, sir, no? Kay kung ikaw barangay kapitan sa isa ka lugar nga ideklarar mo nga drug free mo barangay, pagkaaga may gindakop ang atong kapulisan sa sina nga barangay, pero kalabanan subong ang mga poster sa barangay A masaydo sa barangay B. So ideklarar mo ang barangay B nga drug cleared barangay, ang taga barangay iya masaydo to pagkaga kag dira sila mismo gindakop sa sina nga barangay record nga dira sila dira nga barangay sila nagabaligaan na isang droga. So ano mga kriteria, sir, nga ang isa ka barangay ideklara nga drug free kung bala ang isip ni sa kriteria nga ini nga mag drug free yung barangay, dapat all your residents ang hindi ang ano kung taga-residente ka lang nga drug pusher ka
amo na tani ti kanabanan subong sir. Ang barangay makadto sa barangay B ti amo na mabudayan subong sang ato na kapulisan, barangay officials, PDEA nga mag-declare sang drug free sa isa ka barangay. Nama na sir, no? Actually, ang iba na, sa ilo, it's because nga sa sige naton kakandak sa monitoring kag validation, subong nga daan, gamay lang naton nga ano lang ta nila ma-recognize nila kita nga ginasundan sa naton sa isa ka area wherein nga dito sa Gasagi ka baligya sang illegal drugs. So tama na ma-transfer na sa iban. So karon dito ta na sila nakandakan sa bypass operation, but it's not considered sir nga ma-count na dito sa barangay kay ti ang aton ay sa residents mismo sa barangay kay hindi man na mabalaan, hindi man na ma-monitor dayon sang ang barangay officials or ang dira sa neighbor nila kay sometimes sila ning mga gabaligya ang mga pusher hindi ni sila hindi na da sila basta ilang stronghold, meaning dira sila gapanago, hindi na da sila magbaligya sa mismo sa barangay. So that's why nga makibot na lang na sila nga nagkandak sa bypass operation, but true na ya sa mga iban man kag sa mga aton nga sibilang informat wherein nga makadiretso kag gabakal na nga daan sa ila sang illegal drugs. Ini barangay officials, barangay kapitan, barangay kagawad, so nga may mga reports na bato ka mga involved gapon sa illegal drugs diri sa syudad sang Iloilo. So para sa last year may na-monitor kita nga barangay kapitan ba sa Subong daw nagbag-o na ka bata may ara kita Subong nga gina-monitor sa daw barangay officials, barangay kagawad. Pero kung managani nga gina-rigid ka gina-validate gid kag discrete monitoring gid gina-conduct sa kay basi magsala kita. So ang future niya maguba naton. So that's why nga dapat gid kita validated gid ang issue kay sometimes hindi ta man sila mapatihan kay pagkontra mo isa ka tawo gubon mo kredibilidad niya kapin pa karon kung siyang mismo ang manog barangay kapitan. So that's why nga ipagigid naton sa tama nga proseso kag tama nga mga tips halin sa sa pumuluyo kag mapabaklan gid naton mapatisbayan naton para maging positive ang aton nga lakat hindi lang palagpat lang. Madam Giyon, salamat sir, manamyaw kita nagali no. Mayong aga kay LTO Region 6 RD Attorney Didoy Ruspan, kay LTO NIR RD Giconlo, kay Barangay Kapitan James Colno sa Barrio Obrero, Siyudad Sang Iloilo. And also si Kapitan Pancho B1 sa Barangay Lubok, Lapos. Good morning man. Kag si Pabia SB member Idol Pahardo, ang owner kag publisher sang Pananyos. Nung Peter? Ang lang siya na ang droga nagsari-sari, no? Pero sa Madalas, ito sa mga nightclubs, ang common dito nga nagamit nila yung ecstasy. Dili sa ato nga sa atong lugar, di ang common na ginagamit sa mga ordinaryo ng mga street users. Tama na sir no, isa ina sa ginagamit diri sa Iloilo City, one of the known is ecstasy. Ginagamit naman as party drug. So mostly na diri na di sa mga small bill lapta ang amo na nga illegal drugs, but ang common gid sa aton niya kag pinaka known is pinaka ginagagamit gid sang mga taga Iloilo City nga mga addict is ang shabu. Right now gani sir no, ang marijuana nagbalik na. So that's why nga grabe man ang aton nga monitoring with regard sa marijuana plan no, kay diri wala man tadiya plantation diri sa city, but maybe sa province kay malayo na, hindi naman naton mabalaan kung di na, but ang mga source naton sa marijuana is sa province. So diri gani sa aton subong ang shabu medyo gamay na, kaya it's because na sa kakapisan sang aton nga mga istasyon diiyos naton, even province si Sir Dadje, grabe man ang pang langhap to para man matap na ang illegal drugs dito, kay dito sila nang subong sa Lailo abi pagbalan ni gamay sang city, pagkabalo nila nga monitored sila, transfer sila dayon kay ti
sila man kapaminsar man sila sa strategies nila para hindi madakpan. So ang aton pag RPDO, grabe man subong ang ilang mga accomplishment, pidig naton. So that's why gapasalamat man kita, nagnubo ang aton nga krimen diri sa Western Visayas is tungod sa aton nga rampan kag massive nga campaign against illegal drugs, which is amo nang isa man ka agenda sang aton nga CPNP, sir. Ito sa taga-Germany mo lang kasi mo, pero si Dean Stratman na po nagtaigitas ang inexplikar mo. Nakakaptay na hinino, sino mga klase sa mga droga nga illegal drugs ang ginagamit nila? Na marisari mo ng bilhin nila sigurado. Anong pinakabarato ni compared sa ecstasy, cocaine, shabu? Luwas marijuana ba sa ilang apat? So mas barato pa sir ang shabu sa compare sa ecstasy. So ecstasy medyo mahal na kahit ginagamit niya sa mga party goers. So wala naman nato na pag party goers ka kung may kwarta ka. So that's why maka-avail kasi na Boracay na mga like mga amo na ang mga labangid nga ginagamitan sa ecstasy sa mayara na sila daw lab drugs. So that's why nga medyo mahal ni sila kag ang cocaine. So ang shabu actually sa subong but sa standard drug price sang sang PDEA same gyapon ang price sang shabu but sa street naton pareho sini nga grabe ang campaign against illegal drugs diri sa Iloilo City. So gamahal naman kay dati sang time pa ni Sir Coronica isa tag 500, 300 makabakal ka right now 1535 na. So that's why ginatagatingala kita sa mga user naton diri kay biskan ano nakamahal, grabe gapon ang pagbakal. Ilag mo. Ito sa nakita natin sa mga dolos ang mga raids yung mga bypass. Nagpakita ba na naglubo ang supply diri sulod sa syudad o kung nagtahap lang ang mga posters pa baligya. So tama na sir ang sa continuing naton nga pag-conduct sa ang bypass operation diri sa Iloilo City. So gakahadlok sila kay ang gakadakop naton puro HBI na more kita on focus same man sa mga DEOs naton sa province ug sa regional. So ang ginadakop nato na is HBI. So budlayan sila gawa kabalik pag ang mga HBI ang makuha naton. But kung mag-focus lang kita sa ginagmay, so kadasig lang kay damo sang user. So gina-promote man na nila pag maka-plea bargaining sila pagwa. So amo na nga gadako sila. So sa massive kag sa kapisan sang aton nga mga kapulisan diri sa Iloilo City, that's why nga medyo nag-subside ang aton nga mga recoveries within the city, sir. Francis? Well, i-emphasize na lang bala, sir, sa ato mga viewers, kay damo ang wala nakaintindi ang set up nila sa Philippine National Police Anti-Drug Authorities. For example, inimpidig Police Drug Enforcement Group under ni sa Philippine National Police National Headquarters dito sa Camp Crame. Ay kaluwang nga set up ining RDEO, Regional Drug Enforcement Unit, under ini sa Regional Director sa mga Regional Command every region. Ang CDEO, ining City Drug Enforcement Unit, under ini sa City Director sa every cities. Kag ang Provincial Drug Enforcement Unit under iniya sa Provincial Director every province. Kag ang Municipal Drug Enforcement Unit under iniya sa Chief of Police every municipalities. Amo nang set up sang aton na Philippine National Police Anti-Drug Authorities. Kag ang PDEA lain ini separate unit ini. Kag ang PDEA under iniya sa Office of the President ang PDEA subong, sir. Yes, sir. Direct na sila, sir, no? Kasi sila na ang aton nga frontliner when it comes ka pag-operate sa drugs, sir. Okay, sakto, sir, ako pang-emphasize. Tama, sir. Tama, sir. Oo. Bilang City Drug Enforcement Unit, siyempre under ka mo sa inyo City Police Director kag sa ato na pinalangga nga City Mayor Raisa Treñas. Kamusta ang suporta sang aton Iloilo City Government sa anti-drug campaign diri sa syudad sang Iloilo? So ang aton nga mayor grabe ang support siya ni sa aton when it comes sa aton nga budget. So may mga budget kita per quarter. So and then ang aton logistical nga budget man like ang aton nga gasolina
kag ang aton man nga budget nila sa mga aton nga mga stations na tao na tagaan nagligad sa motor, and then ang aton nga patrols gindugang ani sang aton nga mayor, sir. Congratulations, no? Pibuing kay Police Major Dadji Dilima, ang aton na chief sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Iloilo Provincial Police Office under Colonel Rasalan, kay gingaani sila award nga outstanding illegal drugs enforcement group sa Biloga, Pilipinas. So congratulations, Police Major Congratulations, sir. Dadji Dilima. Nang Peter? Talaga may acknowledgement ko lang sa kay Captain Jennifer Melita Binyoga. Sa kanya daw Canada ni. Hindi ni si Jennifer Alberta. Okay, Jomen Erasmo is watching us. Comprima, Patricia Emilia Holt, Australia. Sani Carataw. Ibelian Pagayunan Benavides, Jasper John Linterna, Rose Eden Stratman, Germany. Ilang taon sa atin si Rose Eden Stratman, pero taga-barutak na siya. Parpinda Iban de Nuevo Sudario, sa Malaysia ni, pero taga-nuway ng Saraga. Asine Romo, Sambuanga, Shenzhen, Hong Kong, Ray Himinea, John Enoch, and bigot ang komentarista sa Davao City, Richard Burgos. Okay? Good morning, Senora. Thank you for watching us. Good morning man kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang atong pinalangga nga Regional Director sa PRO6. And also, kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang atong pinalangga nga Iloilo City Police Office City Director. Ang pamangkota dason kay Captain Mino, kalipay kita nga ang ginakabig sang una ha, nga barangay hot infested sa druga, ining Esperanza, Bacau, Monica, San Juan, Boulevard, Subong. Doon na neutralize na sa atong kapulisan, kag kalabanan na sa mga drug pusher, nagbagong buhay na, kag ang iban way na dagani, kag ang iban niya convicted ka po kakara sa prisuan. Dira sa Barangay Esperanza, wala na daya sang duga. Mumanda sa Monica, sa aton yung ibalo at aton lang yung ibalo, kag ang aton permina batian, based on media reports, ining barangay Bacau na sir, the problema kita sa Subong. Pero kung hindi na madakpan ng mga drug pusher sa barangay Bacau, kalabanan, dito sa mga ibang nga lugar, amang gusto nga ding drug pusher, dakop taga din ka, taga barangay Bacau, gasaylo sila sir. Tama ina, wherein ang aton nga Esperanza, Monica, daw sila man ga-apply as a drug lord barangay na sa Subong. Sa bala naman naton sang una nga amo ginada ang rampant nga gabaligya sang drugs, but gladly nalipay gid kita, no, at least ang mga amo na sang una nga kululbaan nga barangay, even ako sa high school ko daw nahadlok kada magkadto, nasa ilo na Subong amo na, no, ang barangay Bacau daw hindi gid na madula-dula, kay kung di nakita naton sa mga previous month gin straight ko ginada sila ka sulod kay organized na da sila bi. So kung hindi ka na da makakuha sang asset mo nga buo ang loob, wala ka gida may makuha sa ila. Apan approaching ka pa lang da sa sulod, may gatimbre na. So gladly ganino pasalamat kay kita nga even nga grabe sila da ka strict sa Bacau, ka grabe ang ila ginasweldohan na da nila ang mga kuging nga plulaw da para lang mga sikat tricycle driver da para mag-inform sila, but nasudlan ta sila na street pa naton agag na ka-apply pa kita da search warrant sa ila, no. That's why isang time nga to nami tani kung masunod-sunod naton kay lapit na lang tatani didto, kay nagpalalagyo na sila ang mga dagko to nila nga source na natayog taman. So far daw nagasubo man kami kay ang hamon nga civilian informant daw medyo natahap na, kay daw na medyo may na burn out na daw.
So wala pa man. So hopefully nga makakita naman kita liwat kag sa mga pumuluyo nato no, hindi ta madlo kay karon kung mahadlo kita ang kabataan tada sa Bakaw amo gina ang mabiktima pila ka adlaw. So ano ibaylon namin ninyo. So kay wala naman ang wala naman kamoda sang saligan sang iban. So samtang ara pa kami da nga sige-sige ang amon nga pagkampanya against illegal drugs, tap na on tani ang Bakaw. Kung di man matap na, at least mabuhinan tada ang mga mayor-mayor nila. Balaan naman naton, balaan sa tanan nga ang drugs nga isa ka source is ang Bakaw. It's because wala naman na da ang source, balaan naman na naton tanan no. Ang source nila ato tuguro sa abroad ato sa Manila. So balaan naman naton nga ang subong ang sang communication nato no, ang aton nga pagtransaksyon duha ang source nato ni source of transaction kag source ang illegal drugs. So ang Bakaw is wala ginana da igauntat. So kung i-clear ta na, so do bingutig sa tao kay balaan sa tao. Tama na Sir Francis no nga pag nadakpan dito sa parte sang province or parte sa diin nga barangay nga Bakaw gali. So that's why nga tigin ang ibanda no, kita naton ang Desamparados kag Bakaw grabe ginada sang una, but ang Desamparados gindimulis. So galalain ang mga gintransfera nila. It's because nga subong kung diin sila nagtransfer amo naman tong gawil nun. Tungod nga ang mga pahalinda sa Esplanades nga puro-puro durgista ato na to sa barangay kung diin sila na-relocate. So subong no kinatutukan naton ang mga relocation site kay dira naman ang ginaatake nila like San Isidro no. San Isidro damo gida. So kinahanglan naton ang cooperation sa barangay captain, barangay officials kag mismo mga tanod. So hindi sila magpadala sa illegal drugs. Kag hindi sila maghadlok nga mag-report sa aton. Ano ba sa mga Francis na mga sinikwa sa makako, dagang sa ilo sa inyo? Del Ponso del Pino, garantad ni Migo mo? Si Boss Ildefonso Dolorpino, Rice, sir. Rice Magnet, sang probinsya sang Iloilo. Gapangatag bugas, gapangatag kwarta, kag ang ginagaan niya ng Peter Bugas kag kwarta, mga imol. Ang una si Don Ildefonso Dolorpino, sang banwa sang Dingni, Iloilo. Dos wag ilonggo ba yung pangatag mo? Oswald Ilonggo Partiles, Congressman Jojo Ang, kampiyon sa serbisyo. Good morning, Gid. Pangatag niyo, bagi pangayo. Kapangatag, way kapangayo, si Congressman Jojo Ang. Sir, ini-report sa mga prebendido. Kay, damo ang mga balita nga daw, in fairness sa mga good prebendido, nga naguntatagid. Pero may harap ko mga prebendido yan sige, pambaligya. Despite nga wala sila sa Bakaw, pero mga tinawon nila ang ginapag-iyo dira. So tama na mga monitoring mo Sir Francis no. I know nga damo agatag information sa imo. So wala kita gauntat sa monitoring sa mga prebendido. It's because nga ang prebendido is one of the drug lord na sang una ang ilang tiyo. So sila grabe ang negosyo sa Bakaw. Sila na da ang mga leader sa pagnegosyo sa Bakaw. Pag napriso na to ang isa si Boni prebendido, but nakagwa no. Wala kita kabalo basi sa link sa 4 links naton nga bag-o nga mga jurisprudence naton. That's why nga naka-avail may bala naman naton nga may kwarta ni sila ya. Anytime makakuha sa ila lawyer para mag-support sa ila. Kagang isa pa no ang bata sang drug lord naton to nga si John Ray Probendido ari man din nakagwa man. So but wala sila da sa Bakaw. Amo na gani ambal nato no. Kabudlay na subong dakpo ni sila. Kay marot man ni sila mo gapangwa sila strategy para hindi sila madakpan. So kita yaga come up kita sang strategy para dakpon da sila. So ang style ni nila is man agi ni sila gaserve na ni sila sa bang as financier. So that's why nga kabudlay sila dakpon kay wala sila ga-front, wala sila ga-transaction. Makadto kita sa isa ka delikado nga sitwasyon mong nga ginakangawaan sa atong mga ginikanan. Inang pagkalamita sa kabataan sa mayunin sila sa eskulahan, no? Ito mga dakpan itong nagpanero itong sa sulod sa eskulahan mismo, sa sulod sa campus, na drug kung kumatuyo, sir, kag high on drugs, si minor ina sila. Pabor ka lang ang planos mo sa itong mataas ang kapulungan sa kapulisan, yan yung mga minor na makakommit sang crime.
hindi kinanglangan pasensyahan, dapat pailan ni dyan kaso kriminal. Ano siya? Yes sir, kami sa pulisya sir, kami damo kami na na experience with regard sa minor no. Even sa DEO sir, ay dira sa Bacau, mga Bacau gina ang mga bright boys malo nato no. Pag transact mo da, makadtuan ka minors, so pagkita mo minors, mga 12 years old, 13 years old, so hindi na ma-exempted na sa hindi mo pwede mabaybas. So that's why nga pabor gid kita 100% nga i-listen like lantawa subong sir ang natabo sa Tacloban, di ba? They are involved man nga user sa illegal drugs. So that's why nga gaano sila, ga plano pa sila kag daw 1 hour pa daw nagplano sila sa mga post nila nga gabilib sila nga hindi sila maging guilty sa lain naton nga ga-excess. So that's why nga kung ibabaan naton ang edad kag pailan tani sila kaso para subong ang city para at least nga madudla sila, madisiplina sila. Kay kung pabayaan naton sila 15 years old dagko na So mang rape na sila kung makagamit sing illegal drugs. Wala na sila kabalo, gasalig sila. So right now, diri sa ato no sa Iloilo City monitored naton nga mostly subong ang gagamit sang marijuana is ang minor. Ano nabatian kapag balita, may pinatay ang 14 anyos dito sa Richardson, no? Kaya masubo pag narapid niya, 9 years old siya. Pinatay ang nanay kag bata nga daw pila katuig ang ginakugos pa lang. Tungod, 9 years old, madala sa ligara sa grupo-grupo, makatuon sila sa nagaduga pa, paintaw nilang bata pa, madalagid. So, inya ginakawaan subong sa atong maginikanan nga sa sunod sa eskwelahan, kinanglan di dyan may unay nga gabantay kag may unay nga nagamonitor sa ilang aktibidades kag amuman ang pagtsikyer kung masuspitsuan nga ipaidalam sa drug test. Ano sa mo pagtanaw? Tama na sir no, basta gani sa ikaayo sa aton sosyedad kag sa aton da nga community. So like sa school no, dapat maging responsible ang first is ang security guard naton. Dapat i-seminar sila kung paano kung how to conduct nga very strict kag rigid nga rules para ini kita masudlan sang mga like mga blunt weapon nakita pagid nato no, may nakita pagid ko nga post nga ang isa ka babae gipamuno ya gunting ang bata ya sa sukong imo nga bata to do lalain man bot mo. So that's why no, dira pa lang nga daan ang disiplina sa pagpasulod sa mga blunt weapons ni kag sa mga illegal firearms ni. So kahit ay yung minors ka, uso da ang grupo-grupo, uso subong ang mga gang-gang ni. So sa through internet dira sila man si kisaga kita. So dira nila nabasahan kag sometimes ginasunod nila kag ang responsible gid is ang ilaman nga advisor. So dapat ang advisor nila i-guide gid sila kag tagaan sila sa disiplina. Ano sa nga ginapropose mo, ang security guard kung sa eskwelahan, kinanglan permanente. Hindi na hire mo lang kag pabantaon, kinanglan permanente nga iyagid dya ka eskwelahan. Ang kadua, nga ginapropose pa ni suggestion mo lang sa mga nakatuod sa nga problema. Yan ang kabataan lang sa cellphone. Mahilig malantaw sa mga violative lang ang mga pelikula, mga gwada. Kapag pa mga games yung mga kabayunan sa epekto, dapat limitanin ni ka nagatubo sa pinsar sa kabataan na maanad na damadik sa cellphone. Nga mo na niluon nila nagatanong sa unulad na ang mga bagay na makita nga pwede na ma-apply. Kadua, kapati sila nga kung minor sila, hindi siya masulod sa prisuan. Tato ko rin tabo sa Tacloban. Nabatian ko nagpailan ito kaso. Kriminal. Diba Yes, si sir. order to? Sorry sir na pailan to sir no sa murder kag ang prosecuted murder to ang mga minors but ang with regards sir sa aton sa security tama na sir no nga hindi ta sagi pa ilis-ilis ang aton nga security guards dapat may ara gida nga dira na lang na sa para mapamiliarize naman mo makilala niya ang sino ang mga violente nga mga bata kag matutukan niya. Ay karon pag lain naman, so lain naman ang security guard, so hindi naman sa pamilyar sa mga estudyante, so mas mayo sir nga maging regular. Kag ang aton sir no sa may
cellphones, sa mga internet, sa mga gadgets. Ako sa biktima ng akon nga bata. Kaya nakita ko una Roblox lang. So daw may convincing power sila. Agyan kamo nila games anay, so dapat amat-amaton kapang sa puti ng Roblox. Tapos uli kutsilyo na, tapos uli ano na nila daw i-convince nila daw may hypnotism sila nga gina strategy nga ang bata bunon sinanay daw amo na nablang ginapang sugo para dako ang points. So which is nga kita as ginikanan as ako, limitahan naton kag dapat ang aton nga kabataan hindi ta pagpabayaan sa cellphone kag sa internet kay dira na ga-start ang ilang nga mga kaisog. Kag sa pamatsas ng bata, hinang ako mahingoy na, doon accomplishment siya bala, na nakita sa ginalantang mga games, no? Yes sir. So, ano batan sa aras mo, mga ginikanan na pangatay subong, kay pati mga kabataan nga mga pamatay man, wala klases mo sa bado, napailan na ito kaso murder. Ayun. Ang nagtiro, kahit wala ito kaprepara ka mga tao pinaniro ya. So, ang tandaan lang nato na murder wala piyansa. Kung ikaw ginikanan, ang bata mo prisoon, layo sa imo, ano pa matsyag mo? Kung may kakulangan ikaw sa pagpa-intindi sa kabataan, kamo nga mag-iloy, bulagay ka manay. Doon ka subo. Nga nagaswila, nagubak po turo tungod sa tanaw-tanaw sa games ni, umpisahan sa games pagkato sa violente ng mga kompetisyon. Francis? Okay, tamehon ta lang anay, no, before kita mamangkot kay Captain Himino, amo siya ang chief sa City Anti-Drugs Unit. Happy Fiesta! Dira sa Banwa sang Barutak Bio nga magasaulog sa lakapistaan sining June 29, 2026. Happy Fiesta dira kay Mayor Bong Tupas sang Banwa sang Barutak Bio kag Pamilya Tupas, kay former Congressman Buboy Tupas, Congresswoman Binky Tupas, si former board member Bing Tupas, si former Congressman Junjun Tupas, si Nielex Tupas, kag si board member Dr. Dar Tupas. Ang pamangkota sa imo sir, kung ang pulis may asset sa sa drug syndicate, ang drug syndicate may asset man nga ginabutang sa pulis. Hindi lang sa pulis kundi sa mga barangay officials man nga amo ni ila mga protector. Ini-report sir nga may mga men in uniform nga sa subong nagaserve protector sa ato mga drug poster diri sa syudad sa Iloilo. Hindi man taga ICPO kundi in general nga basta PNP lang nga men in uniform. So para sir no, kung diri sa aton sa Iloilo City, damo man kita ginadudahan but hindi kita ka-disclose nga amo gina but gina-subject naton sa discrete monitoring kag validation kay basi magsala kita. Basi bilang palagpat lang ka man gani no. Kita sa DIUs, kami sa amo ni nga trabaho is very dapat brief and concise gid, dapat validated gid kay budlay na dudahan pang upod pa. So sa kita naman nato no sa mga balita nga may mga protectors in somehow siguro sir may ara gid man kay ti may kakadakpan mo pati amo na gani hambal nato no nga hindi man na gid magsulod sa ibang lugar kung wala sang protectors. Hindi lang guro sa kapulisan nato no, basi mayraman sa mga politiko naton. Sir, ang source of illegal drugs sang una halin ni sa Muslim dito sa Manila, sa Mindanao. Subong may mga balita gid nga kalabanan sang nagasupply sang droga diri. Alin ini sa kontak nila sa Prisuan, labi na gid sa New Bilibid Prison. Pero hindi sa sulod sa New Bilibid Prison, kuhaon mo ang droga, kundi ang contact person. Dito lang. Kag may mga tao lang sila nga magadulong diri sa droga. Alin to sa Manila, pakadto di sa Iloilo, etc. etc. Positive na sa nga report siya no kay even kami sa mga DIUs hindi lang sa city kundi regional kay Sir Dadji kay Smith Soliman same man kami sa mga observation nga mostly subong diradto sila gakwa ang mga financier ang style nila is ginastudihan nila So style nila kung ikaw financier para hindi kaya mabalaan sa dalom.
So dito sa mga dati mo nga mga customers nga like mga PUPC, so pag abot sa PUPC, transaction na sang cellphone. So ikaw, Juan de la Cruz, ihatag mo to, may number ko lang ay padala, tagaan mo na ang number sang illegal drugs. Dito ka kontak sa iya kay siya na ang ma-proliferate sang drugs within the city, within the province, or kung diin ang ilang pabaligyan. Then si financier may contact na either Chinese or sino da ang drug lord o Mr. Drug Lord, padala ka to through sa parcel or whatever ang ilang or may courier sila. Padala ka to sa Iloilo City, kontak ko na mo niya tao kag didto idulong ang illegal drugs or didto kwaon ang illegal drugs. So aman nga pag dakop naton sa dalom, mabudlayan kita mag-identify kung sino ang sino to ang busing gid sa babaw kay pagkakita naton ara sa sulod prisuan. So gastap kita sa prisuan lang kay ang ilang source is ang transaction is ang prisuan, then ang ilang drugs is delivery. Okay, sir. May mga balita kita kuno nga ang drogas mong kay kabudlay magpaagi sa aeroplano kay sa airport mo agyan ka nga nga arkisay may machine pa. Kalabanan ko no sang dagkuan nga drogas mong sir sa fishing boat ginapaagi kay ang baybayo naton sir kadako mo. Hindi lamang dire sa sa estansya, hindi lamang di sa fishing port, hindi lang sa Dumangas, kundi kalabas ang baybayo na ito. Kung ikaw pulis, hilingin ulo mo kung batayan mo ng baybayo, kalaba-laba. So sir, how true is the report nga ang ginakargaan niya ng mga fishing boat lang negosyo man sa isda ko no sir? Tama na sir no, kahit damo kita mga ports diri sa Iloilo City kag daw kita nila amo na nga ginastudyohan nila kung diin sila nga hindi maka-avoid sila sa aton nga mga checkpoints, ka-avoid sila sa aton mga inspections. So sometimes kani na may nakahagi kita operate nga ara gid sa parcel. So in transit, so diri from Manila dala karga sa bus, then ibutang sa parcel. So may mga strategy sila nga ang isa pa right now no ang pinakauso gid sa siyudad sang Iloilo City, they are using ang riders. So makreate sila riders. Tapos pakuno-kuno sila nga riders sila kay ang ibang nga riders ga-create na sa sang riders nga daw hindi sila license. So that's why sila man may group chat sila nga i-create. So kung gusto mag-order sang illegal drugs dira ka, then ang riders nila mismo hindi riders nga tawagan mo idulong ka, riders sila sang droga. So madamo kita na monitored no nga amo na, but pag ma-arrest na to ning isa sila, automatic lain na diyon ang GC nila, lain naman ang ila grupo. So that's why mga kabudlayan nato no nga kung kita gatingwa nga madakpan sila gatingwa man nga hindi man madakpan naton. Kag isa pa sir, inimla ang roll on, roll off nga sa barko. Nabinagid dato mga buses, alin dito sa Cubao, pakato Batangas, pakato sa Panay Island. Isa da kuno ginapadala, in fairness sa mga buses na ton, blind man na sila nga ang cargo gali nga transport nila, duga ina. Pero ang alibay sang nagpadala, mga mga goods na nga daw legal, pero ang unod sina droga. So hindi mo man babasol ang aton mga bus company kagaya mga personnel nga si blind man ni sila kay labay-labay kay kung droga ang imo karga alang-alang mo sugid sa konduktor na nga droga na, pero hindi na to madula, may mga koneksyon nila sa mga buses company. Yes sir, no? Tama yun na. Kaya even kita na may nasundan kita dati, may nagbulig sa aton nga civil informant kung paano ang pag-transport diri. Kaya naka nakadakop man kita nga wherein mismo nga pag-deliver isang parcel nga through civilian informant naton pag nila. So that's why nga nakuha naton to. So positive na sir nga sakay sila sa Ruro, naka-series na sila. Kag pag-abot na di sa Iloilo, automatic na. Isa na sila ka lugar. Pagkuha na sa parcel, may isa ka lugar na to.
Tapos dito tungaon diyon na nila spread out na ang illegal drugs. So kung diri makadto sa Antique, makadto sa Iloilo City, makadto sa province. So pag abot diri sa Iloilo City, amo na lang to ang gamay. Kay pagabalaan nila nga kung monitored naton ang ilang kabayo na ang ginatawag sang mga gata delivery sang illegal drugs nila. So kung madakpan takag volume, so dako ang mga losses nila. So that's why ang style nila pagkuha pa lang dira sang parcel automatic within the distance lang or sa barangay lang da may lugar na to wherein dito sila nagatungaay kag after that spread out na dayon ang illegal drugs. Okay, manamyaw kita anay nung Peter, no? Kay Police Major Dadji Bangod Didima, IPPO and ICPPO are partner in fighting illegal drugs to make Iloilo a drug-free community. Amo niyan ba ni Police Major Dadji Bangod Didima, ang outstanding anti-drug cops in the Philippines sa pag-away sang droga. Good morning, Gid. Kay Police Major Dadji Bangod Didima. Good morning kay Ma'am Florence Carol sang Toronto, Canada. Ini si Ma'am Florence Carol, utod ini ni retired Police Major General Vidal Quirol, ang former NCRPO Director. Kag utod man ini siya ni Police Brigadier General migo tabla si Cipriano Quirol, ang former PRO6 sang Region 6. And also kay Ma'am Ligaya Adragil, kay Ilandro Alihanya, kay Carmel Garcia, kay Daisy Gargidano. Good morning man sa Gopaon nga former Pututan SB member Grace Parinyo Lim. Kay Ma'am Grace Parinyo Lim, good morning gid. Kay Nonoy Lusana, kay Franji Ruel, excuse me, si Judy Jabian, kay Randy Alanduni, kay Rex Helios Marte, kay Susain Garganira King. Good morning, Gig. Good morning man kay Engineer Bong Sigura sang ano gani construction ni Golden Republic Construction. Ginapanigian ni Engineer Bong Sigura kag kay Mr. Alvin Oy nga tagiyaman ka DOI Construction Company. And also good morning kay Oswald Ilonggo Partinez, Congressman Jojo ang kampiyon sa serbisyo. Kag sa dalong pangapi si Don Alposutan, ang tagiya sang mataong Hotel de Rio. Si Atty. Robert Marcon, ang Municipal Administrator sang Pututan Iloilo. Si Nong Herbert Bigo sang Dili Guardians. Kag kay Jan Sapio sang K5 Radio. Good morning, Gate, sa inyo tanan. No, Peter? Welcome sa ating nasunod na bisita, si Dr. Raul Muyong, Regional Director sa CHED, no? Commission of Higher Education. Ano, Peter, dali lang, no? Congratulations sa aton amigo, former Aklan Provincial Director nga subong General na, si Police General Crisalio Tolentino, kag bag-o ini siya nga Director sang PNP Maritime Group dito sa Camp Crame. So congratulations gid kay General Crisalio Tolentino, ang former PD Aklan nga subong Maricom Director na. Good morning, gid. Okay, so we have only few minutes left, no? Pero nagaon ng issue. Sa ito mga ginikanan nga walang tao sumong, isa nga bantayan ninyo sa inyo kabataan, hindi nila tawag na itong bala na sa eskwela ang bullying. Kaya amo hinay ako nagaro ang bata, mga mupod sa grupo nila, kag hindi, ginasabad nila sa mga organisasyon eh. So, ang kabataan, di dapat mabutig sa ginikanan. Isugid para matapna o kung sa mga otoridad sa eskwelahan, sa security, sa principal, isugid nyo na dayon. Kaya siya pangabay naman yun sa atong bisita. While they are conducting mga seminar sa mga banwa-banwa, ipabot agad din ang bago nga ginapropose sa ato na PNP
nga wala na kinanglan ng mga minor nga presensyaon. Dapat kung nakakumit ikaw sa crime, dapat kidya sabtol mo gidina. So amo na ginambal ta kayo na, nakatiro, nakabulo. That is already worse na nakambalong kakabuhi na na. So kung mapailan ka murder, bulagay ka mo sa bata mo. Siya dito sa prisuan, di pwede nga DSWD siya. So, ambot ko na ng plano sa aton nga kapulisan, labi na sa aton nga mga drug enforcers, kasi ang una nga ginagamit nila mga waiter sa nightclubs, mga bouncer, karon nga estudyante ginagamit na. So, sa inyo, Captain, what are your plans when conducting seminar sa mga banwa-banwa? Actually sir, no, may ara kita mga programs halin sa aton nga Pro 6 sa regional directors, even gani ang aton nga city directors ga kadto na sa atong mga schools wherein nga ginalantaw ng security measures kung paano naton strengthening ang kag ma-secured ang every schools. May mga instructions to, may mga kakandak man sila sa mga seminars para ipaintindi sa mga kabataan nga violation ang ginaobra nila kag masanksyon sila in case nga obrahon na nila para at least ang prevention is bala naton nga better than cure. So tanan massive subong ang inspeksyon nanay sang aton nga mapisan man nga city director, even na kita man naton sa post ang aton nga regional director mismo. School to school na kami para matap na ini ang anti-bullying kay ti balaan naton nga ang sa natabo bla ang mga kabataan hadlok even man mga bata ko nagapakita man sa akon. So amo na guro ang aton nga counter no sa anti-bullying kag amo nang aton nga ginaobra subong nga masolusyonan nina. So gakadto na ang pulis, kita nyo man may mga detailed na kita nga security measures sa pulis sa schools nga mga ginpang deploy, may mga strategies na nga gin-create ang aton city director with regards dira nga security measures. But ang ako nanda no sa mga ginikanan, ang pinaka priority gid kung diin matapna na ina is ang ginikanan gid. So kung ano ta pa erase ang aton mga kabataan, kung ano kita dapat kung hina ang disciplinary action naton sa pagdisiplina sila, so medyo hugutan naton kag din ang limitahan ginaton sa paggamit sang cellphones. Kaya ang sa cellphones that's why na istorya naton kagina nga sang mga apps hindi mayo ginatudloan ang bata para magrebelde, ginatudloan ang bata para mag-suicide. So kay may mga case na natabo hindi diri sa aton sa ibang nga lugar. So kamo na no, buligay lang kita para gusto naton madisiplina ang kabataan naton una-una sa home, sa balay naton, and then sa eskwelahan. Kay kamo ang si konda nga pamilya or na mother, stanzas mother. So dapat ang aton nga maestra pag may mga makita nga hindi na easy na or abnormalities na ang mga hangulag sang aton nga mga minors, mga kabataan, so i-report gid naton kaagad. Kay may guidance counselor makita, may counseling man kita just in case. So sa amon pa sa pulisya, so kami ginatinguan namon tanan nga mga measures, security measures para matap na ina ang mga kag hindi matabo diri sa aton sa syudad, sir. Kinanglan ba ang bullying no? Kaya madakpan na ginabuling ng mga classmates mo tungod na grupo ka, kinanglan may penal sanction mo na sila. Kapag bully ka, dapat sabtong mo na dyan, dakpon naman kaya ikaw gali nga inalunan sa tanan sa kagamo. So, ito na minambal ni Police Captain Himino na sa mga ginikanan din mo start ang education begins at home. Kaya monitor agad kabataan, taga bang walang tubos mo, dola respeto, kinala ni enforce po yung pagkamay mo kung pagkailo mo. Dapat na process, madugan pa. Ato nang ginatamayaw si Mayor Regent Lim sang Banwa sang Kaluya Antique. Nami pa masyada sa Kaluya Antique no Peter. So good morning gid kay Mayor Regent Kim Lim sang Kaluya Antique. Also to Francis Gayan Basco, sang Radyo Mercado. Esminias also watching us. Randy Diaz Alandoni. Thank you for watching. Laine. Bernarda Eldes Yunil Gaya Adrahel. Sinchun. Kadamos wala itong malantaw do. Irmador Rador Chua. Obaniwa. Pasensya na kung ulitan naman kita. And Ma'am Florence Carol, thank you for the stars. Well, pangayawan tas ang iyang parting words ang atong bisita. Kapanundog sa mga ginikanan.
biligan kita sa ato nga kapulisan. Labi na sa drug enforcement unit natin sa kada region, kada munisipyo, kada province, dapat ini itabot sa kanikanan ang problema sa eskwelahan, ilang mga minors na nagakumit sa mga crimes. Sir, your parting words. So sa una no sa amon sa drug enforcement unit no, prevention is better than cure. So gakanda kami sa mga seminars within the barangay para paano naton ma-prevent ang illegal drugs. So sa aton naman nga mga ginikana no, mana disiplina gid kay dati sang hindi pa ni amo ang aton sitwasyon. So alignment kita kung ano ang makita naton nga updated man sa cellphones. So dapat disiplinahon naton ang kabataan naton, limitahan naton ang paggamit sang cellphones kag i-observe naton kung ano ginoobra nila, hindi nga masako na kita, mapabayaan ta sila, makibot kita bata ta nag-suicide na gali. So that's why hindi naton ihatag ang blame sa ila. So una gid nga ma-reflect is sa aton nga pagdisiplina sang kabataan naton. And then next no ang aton nga ni nga mga sa eskwelahan da ang aton nga teachers hindi man tama kita kabuot na kay kay gamay-gamay mo lang abitandog subong ireklamo ka sang kabataan makasuhan ka, so hindi magamo na i-report naton para maka-counseling maagapan dayon kung tama na ang hamba ni sir no, if there is a bullying, so dapat may sanction, dapat may penalties, is a part of a discipline naton para at least hindi sila mag-rely nga hindi kami makasuhan na minor kami. So that's why amo na ang ginagamit nila, amo na nga nagatubo sila kag nangisog sila nga maghimo sang krimen kay ang bisang nila they are exempted, but that's why nga ginapailan nato na sila kaso para ma-remind pa sila nga sala ang ilang ginoobra kag may corresponding penalties. So thank you very much and God bless us all, sir. Sa duwat miyawon ta na gadi nang mayong aragid kag lantaw gid si barangay Captain Pancho B1 sa barangay Lubok, Lapos, Syudad sang Iloilo. And also si LTO Radio 6 RD Attorney Didi Ruspan, si LTO NIRRD Jicon Local, si Barangay Kapitan James Conlo. Good morning gid sa inyo tanan sa luwat. Oswag Ilonggo, kampiyon sa serbisyo. Thank you. Congratulations. Number, we have a second patient.